Ilang taon na rin nakalipas nang simulang pag-usapan ang ginagawang pag-exploit ng Qatar sa eligibility rules ng FIBA. Yung pagre-recruit nila ng mga African, European at iba pang batang ibang lahi at binibigyan to ng kanilang passport before 16 years old para maging eligible nga sa FIBA. Yan yung loophole na pinaniniwalaang sinasamantalanan nila ng ilang taon. At ngayon nga rin sa kasalukuyan, mukhang nagsisimula na rin ito mag-payoff para sa kanila. Itong first window lang kasi ng World Cup qualifiers, isang historic na win na nagawa nila against Lebanon. Beating ang isa sa mga powerhouse teams dito sa Asia by 3 points. At allegedly gamit ang more than half ng roster nila na walang lahing Qatari. Hindi nyo nabalitaan nyo na tinalo ng Qatar Lebanon na may Wael Arakji, naturalized Dedrick Lawson, Sir El Darwich, Amir Saud, Yusuf Kayat at marami pang ibang main piece ng kanilang senior squad. Kaya crazy na kaya na silang talunin ng Qatar ngayon. Pero yun lang ang kapansin-pansin sa roster na itong Qatar. Tingnan nyo, ang daming American, European, mga African na names. Although wala namang issue kung may lahi talaga sila, pero ang concern kasi ay marami dyan walang dugo nila at mukhang kinuha lang to strengthen ang kanilang basketball program. Si Brandon Goodwin walang problema, naturalized naman nila yan at allowed naman lahat ng FIBA teams to have one. Ito ng mga susunod yung may problema. Kung may mga maling pronunciation, sorry, pero eto, sina Indoy Seydu, Usmani Diata Jeng, Babakar Jeng at Bobo Magasa. Ito yung mga likely mga full-blooded na African talaga. Then may mga European din sila, iba nga hindi pa naglaro ngayong window. American meron din si Tyler Harris. Ito kapatid din Tobias Harris sa NBA. Si Tobias, American lang talaga at doon ipinanganak. Pero itong si Tyler Harris, isang taon lang na mas bata kay Tobias with the same na nanay at tatay pero naglalaro nga ngayon sa national team ng Qatar as local. So paano? Sa US lumaki, doon din naglaro ng college basketball. Huling taon niya sa US NCAA 2015-16 season sa Auburn. Lampas 20 years old na siya noon, sa Amerika pa rin siya naglalaro. After niya mag-aaral, naglaro naman siya ng pro basketball sa ilang bansa sa Europe, sa NBA G League, maging sa Japan B League as import. Kaya malaking tanong kung paano. Kung based sa mga info, around 2020 na siya napadpad sa Middle East at 27 years old na siya noon. Kaya paano siya na-clear sa FIBA as local at naglalaro ngayon kasabay ang naturalized lang si Goodwin. Isa lang ang way na nabigyan siya ng Qatari passport before siya mag-16 kaya pwede siya maglaro ngayon sa FIBA. Yun yung legal way na para maging local dito. Pero ang tanong ay before 16 nga kaya talaga naibigay. Yun yung di natin alam at limited lang ang information about dyan. Basta bigla Asia Cup qualifiers naglalaro na siya para sa Qatar. Ito na lang siya nag-start maglaro sa FIBA Asia over 30 years old na siya. So kung eligible na siya before, bakit kaya ni isang tournament ay hindi pa siya nakalaro sa Qatar nung bata-bata pa siya? Marami talagang questions ngayon sa ginagawa na itong Qatar. At hindi lang tong si Tyler Harris, isa lang siya sa napakaraming players na ganun. Nandiyan pa yung nagdadamihang African at European sa kanilang pool. May mga wala pa dyan sa roster nila ng first window At marami sa kanila questionable kung paano naging local. Or kung di man questionable, ay in-exploit nga ng Qatar itong loophole ng FIBA na bigyan sila ng passport para makalaro sa kanila as local. May reports kasi ng 2014 na ang dami talagang na-recruit na below 16 years old na itong Qatar at binigyan ng passport. Di rin natin alam kung sa mga sumunod pang taon ay nagpatuloy lang ang kanilang recruitment. Pero ano man yun, fast forward nga ngayon, ang dami na nilang pwedeng hugutin sa kanilang national team na walang dugong Qatari. Tayong mga Pinoy fans, unti-unti naman na natin natanggap yan na nilalaro nila yung rules ng FIBA. May problem lang talaga if totoo ngang may mga lampas sa limit pero naging locals pa rin nila. Hindi lang si Tyler, multiple players pa ang pinaghihinalaan na ganyan na late na nakakuha. Pero wala nga, biglang ganyan na lang ang situation ngayon, yung paglakas ng Qatar. Sila rin ang host ng 2027 FIBA World Cup. Qualified na kagad sila sigurado ron at if-field ang best team possible nila. Tapos ito, isa pang good news sa kanila na inangat din sa before 18 years old na kailangan makakuha ng passport. Coincidentally, taga-Qatar din ang president mismo nitong FIBA. Well yan, panalo pa rin naman sa Pilipinas, pero kakibat din talaga nun yung pag-worry na baka masi-exploit ito ng Qatar. Dahil mas madali na nga pumili ng mga pahinog ng players, mga may real potential talaga. Dahil mas litaw na yan lalo pag 17 years old na kumpara sa 15 anyos pa lang. Yan yung dark side ng pagluluwag ng rules itong FIBA na pwede ngang gamitin ng Qatar para mas magpalakas pa ang kanilang national team para sa 2027 World Cup at sa mga susunod pang tournament.